Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga bali-balita tungkol sa alyansa, yung mga senatorial candidates. Marami akong post na nabasa daw. Kailan ating i-analyze, magbigay ako ng opinion kung totoo bang nangyayari ito. So, unang nag-post si Muslim Pilipino ngayon. Sabi niya, nagsisi raw mga kandidato ng alyansa. Umatras na rin ang ibang mga financiers nila at nagkakaubusan na ng pera. Kanya-kanya na raw ang kampanya nila. Mas mabuti pa ang PDP laban, straight plus 2 pa. Okay? So, ulitin ko, these are political rumors. Walang prueba. Alam, kasama yan sa politika eh. So, hindi, baka ma-charge tayo ng fake news. Binabasa ko lang itong mga post. Magbigay ako ng opinion ko mamaya kung totoo ba ito o hindi. So, nagsisisi ang mga kandidato ng alyansa. Mga financiers, umaatras na. At kanya-kanya na raw kampanya. Okay, another post. Punta tayo. Si Edwin Hamora. Okay, sabi ni Edwin Hamora, nilaglag ng kabilang parlor si Abalos. Kabilang parlor, alyansa. Kami walang laglagan. Straight PDP laban kami at mag-a-adapt pa kami ng dalawa. So again, ito, I don't know anong basis ni Edwin Hamora. Narinig niya siguro na mga hungihong o rumors sa politika. So, walang prueba na nilaglag ng kabilang parlor si Abalos. So, klaro natin ha. Next, si Kipi Chu, Crisette Laurita Chu, tungkol din kay Abalos. For Abalos, sabi niya. Antonio Contreras, isang pro-BBM vlogger. Antonio Contreras says loyalists should consider voting for Bam Aquino and Kiko Pangilinan instead of Abalos. Ito pala ang basihan kung bakit nilaglag. Dahil kay Antonio Contreras. Anong masasabi nyo, mga kaloyalista? Payag kayo na ilaglag si Abalos for Aquino and Pangilinan? Nakakaawa naman si Abalos. Ang dami niya ng gastos. Ito na yung mismong post ni Antonio Contreras. Now that the Duterte brand is rebounding. Kasi sa mga surveys, tumataas na si BP Sara. Yung mga kandidato ng PDP, sila nang nangunguna. Antonio Contreras. Again, very loyal BBM vlogger itong si Antonio Contreras. Now that the Duterte brand is rebounding, with Sara getting positive net trust and approval rating, and pro-Duterte candidates are improving in the senatorial race, there is a need for anti-Duterte forces to be strategic. Wow! Ang galing! Kasi ang Duterte side naging strategic. Dati, Duterte lang. Strategy. Dinagdagan ng dalawa. Sino hindi nagdag? Jaime Marcos and Camille Villar. That's strategic. Kaya magaling din, in fairness, kay Antonio Contreras, strategic din itong thinking niya. Ideological or partisan purity cannot stand in the way of ensuring that this family will not be given the chance to be back. Natatakot na sila, makakabalik ang Duterte sa 2028. The Pinks, Reds, Yellows, and Marcos loyalists will have to make critical moves and make the hard choices. Anti-Duterte candidates
with a winning chance, regardless of political color, should be given diffuse. For example, an anti-Duterte Marcos loyalist voting for BAM or Kiko instead of Abalos can be a better option if only to make sure that a Marcoleta or Salvador will not land in the Magic 12. The reason behind this is pure math, as Clive Argeles has pointed out. Clive Argeles, ito yung presidente or head ng WR numero na nagsosurvey, na nagpapakita talagang tumataas ang rating ni VP Sara, tumataas ang rating ng mga Duterte senators. Okay. Indeed, 60% support. Okay, so yun po, ilalaglag si Abalos. Isang post na lang ang i-share ko. Si Rigoberto Tiglao. Okay, sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao, families of Bongbong Marcos senatorial candidates begging them to withdraw at mauubos lang daw ang pera nila. So makikita nyo ang trend, nagkakaguliang sa Bisaya, natataranta na ang alyansa, laglagan, financiers. Kasi kung ako ang financer, bakit ako magpipinans sa grupo na palubog na? Doon ako sa grupo na paakyat. Example, si PRRD noong 2016. Nung simula, halos walang magsuporta sa kanya. Lang nung malapit ng eleksyon at biglang tumaas ang rating ni PRRD, ang dami nang nag-offer ng tulong. Ganyan kasi itong mga financer, mababa, gusto nilang yung gastos nila pagsuporta sa politika, mababawi rin nila at mababawi nila kung mananalo ang susuporta nilang kandidato. Oh. So ngayon, ang bandwagon na baliktad na. Ang bandwagon papunta na, ang momentum papunta na sa PDP laban. So, sabi ni Tatay Digong, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. At ito na, malapit na po ang day of reckoning, May 12. Diyan natin ibuhos ang ating galit, ang ating dismaya, ang ating whatever, yung ginawa nila kay Tatay Digong. People power, yung boto natin. Diyan nila matitikman ang hagupit ng mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga pako at yero para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Para di matimo ito idagi pa. Baga nga yero. Tabangan ni Okin. Para dito sa mong balay. Sige.
Ang kulon sa imong maistorya nga karon no, na pulihan na gid tong imong atop, maayo na karon. Unsa imong maistorya? Salamat sa Ginoo ug nagtabang Oo. ug sa nagbidyo. Oo. Kay ni ang nailisan ang akong atop nga nabuslok. Salamat tayo. Alay. Dili na kumulanan makatulog na kog tarong. Bisag dagan ulan. Kay nilisan ang akong atop. Oo. O, So, salamat. salamat kay Kol. Salamat. Oo.